Kingdom Mathematics, mga kapatid. So habang po tayo nananatiling nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos, Isaiah 40 verse 26, He gives strength to the weary and increase the power of the weak. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Again, He gives strength to the weary and increase power to the weak. So kayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Again, welcome sa tahanan ng Panginoon. At let's get down, mga kapatid, on the message of the Lord. Kingdom Mathematics. Hindi po tayo mag-aaral dito sa isang eskwelahan na magtuturo ng mathematics, mga kapatid. Kung hindi ito po, mga kapatid, ay pag-aaral sa salita ng Diyos na iba ang pamamaraan ng Panginoon kaysa sa ating pamamaraan. A mentality of dependency imprisons much of the church today. Ito po, mga kapatid, ang isa pong malungkot na katotohanan na ang church, mga kapatid, ay nagkakaroon ng pagsusubok na matindi. God wants to use His church as a channel through which He releases His transforming power. Gusto niya gamitin ang church para kanyang ipakita ang kanyang tinatawag kapangyarihan, in which releases His transforming power to heal brokenness, to heal the sick, to save souls that are lost. But He does not so, mga kapatid. Hindi magawa ng Diyos when the church trusts primarily in their own resources than God. Hindi makakilos, mga kapatid, ang Diyos, samantalang siya ay handang kumilos naman sa ating kalagitnaan dahil ang mga tao, ang mga mananampalataya, hindi na lubusan umaasa sa Diyos na buhay. Ang tao umaasa sa kanyang sariling resources, sa kanyang sariling kalakasan. Kaya ang sabi nga po, mga kapatid, dito, ang unang equation na aking ibibigay sa inyo, mga kapatid, sa umaga ding ito, our weakness times God is strength. Ang ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo nga'y mahina at aasa lang tayo sa ating sarili, walang mangyayari. Pero kung tayo'y mahina, kasama natin ng Diyos, ang resulta, strength. Kalakasan. In the book of John 15:5, it reminds us, "For you can do nothing without me." Wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa umaga ding ito, gusto kong ilapit sa inyo na minsan umaasa tayo sa sarili nating kaalaman, sarili nating karunungan, pero higit na mas mataas ang Diyos sa kanyang kaalaman at kanyang karunungan. The transformation, mga kapatid, is immediate, from weakness to strength. Anong magagawa, mga kapatid, ng church kung siya'y umaasa sa kanyang sariling kalakasan? Kailangan ng church, mga kapatid, ay nakasandig at umaasa sa kalakasan ng Panginoon. Kingdom Mathematics, therefore, is applying familiar biblical stories and turning them to mathematical equation. Ito po, mga kapatid, pag-uusapan natin ng ilang kwento, mga kwento ng himala, kwento, mga kapatid, ng pagkilos ng Diyos sa sitas, mga kapatid, ng Biblia, at makakagawa tayo ng equation, pero hindi po ito just mathematic equation, kung hindi ito po ay kingdom mathematics o yung pagbilang ng Panginoon. Iba sa kung paano tayo magbilang. Sa iba, mga kapatid, pag siya ay naghahandog sa Lord at nagbibigay sa Panginoon ng kanyang panahon, oras at kayamanan, kabawasan. Pero dito po sa Kingdom Mathematics, magtataka kayo pero totoo, hindi pala kabawasan to. Pakinggan po natin, mga kapatid, ang sinabi rito, sinabi, mga kapatid, sa John 6:1-14. At siguro basahin natin ng mainam, mga kapatid. The transformation is immediate. Kingdom Mathematics, therefore, is applying familiar biblical stories and turning them to mathematical
equation. So reading mga kapatid in book of John 6 mga kapatid, dito po natin makikita yung unang kwento na kung saan ang Panginoon ay naghimala at nagpakain ng 5,000 kalalakihan. Akala ng iba, 5,000 lang ang pinakain ng Panginoon dito. Pero basahin natin kung anong nilalaman ng kwentong ito mga kapatid. Ano po sabi? John 6:1 to 14. Hallelujah. And after the things, Jesus went over the Sea of Galilee, which, am I right? Okay. Which is in the Sea of Tiberias. And a great multitude followed him, because they saw the miracles which he did to them that were diseased. And Jesus went up into the mountain, and there he sat with his disciple. Alam niyo, tumatanda na po ako ha. Hindi ko na nakakayanan magbasa ngayon ng thank you. And when Jesus dati kayang-kaya ko po ito. Kailangan may ilaw pa ako maliit. And when Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith to Philip, Whence shall we buy bread that this may eat? Ay walang tayong pagkain dito, and daming sumusunod dito para makinig sa ating Panginoon. Philip answered, 200 penny worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take little. Oh, hindi kakasya ang napakaraming pera para bumili ng pagkain, para mapakain ng konti, kahit man lang ito, sa dami ng naririto. One of the disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said unto him, There is a lad here, merong isang bata, had 5 barley loaves of bread, and 2 small fishes, but what are they among so many? Meron maliit ditong bata, meron siyang bit-bit na binibigay na pagkain sa atin. 5 tinapay at 2 isda. And Jesus said, Make the men sit down. And there was much grass in the place, and so the men sat down in number about 5,000. 5,000 po ha. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed it to the disciple, and the disciples to them that were set down, and likewise the fishes as much as they would. When they were filled, they said unto these disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore, they gathered them together and filled 12 baskets. Meron pang sobra, 12 lalagyan. At ano sabi? With the fragments of the 5 barley loaves, and which remained over and above unto them that had eaten. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ito po ay talks about the feeding. Jesus feeding the 5,000. At mga kapatid, tingnan nyo mga kapatid yung ating equation dito sa likuran. Yung isang bata mga kapatid, nakita nyo ba? Ayan. Yung bata mga kapatid, nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Ibinigay kay Kristo, linagay sa kamay ni Kristo. What happened mga kapatid? Kingdom mathematics results food for 5,000. Pagkain sa 5,000 tao. Now, sasabihin natin, narinig na namin yan, Pastor, alam na namin yan. Pero hindi lang po 5,000 ang naroon. Dito po sa Matthew 14:21, sinabi po, food for women and children. Kasi yung pinakain doon at minention sa book of Luke, kanina mga kapatid, or sa book of John, kalalakihan lang. Eh yung mga lalaki may kasama silang kababaihan at mga bata. At mga kapatid, hindi lang pala yung 5,000 men ang napakain,
kung hindi pati na yung kababaihan at kanilang mga anak, at meron pang sobra. Nakita niyo ba yung 12 basket? May 12 basket pa ba? Ang sabi ng Panginoon yung sobra, ano bang ginawa? Inimis nila. Tinipon nila para makain pa sa susunod na pagkakataon. So dito mga kapatid, assuming that there are at least 1,000 children and women, this was a multiplication of at least 6,000 times. 6,000 beses na pagpaparami ng ating Panginoon. 6,000 times. When people go to business, pag tayo po ay papasok sa negosyo, 20%. Sa bagay ngayon, ginagawan 25% dahil sa taripa, dahil sa kung ano-anong pagtaas ng presyo. Masaya na po ang negosyo. 20-25% profit or dagdag sa presyo ng produkto. Masaya na. Ito mga kapatid, 6,000 times. Ganon katindi ang pag-multiply ng ating Panginoon. Pagkasama ang Diyos, tinapay, linagay sa kanyang kamay. Isda, linagay, iilan lang, pinarami ng ating Panginoon. Church, I tell you, God is a miracle-making God. Hallelujah. Magagawa lahat ng Diyos ang kanyang gustong gawin. How about the widow, mga kapatid? Sige, punta naman tayo din sa ikalawa, mga kapatid, na kwento. Tungkol, mga kapatid, sa balo, na siya po, mga kapatid, ay naghandog naman ng kanyang kakaunting barya sa offering box. Dito po makita yan sa Mark 12:41-44. At ito po sinabi, mga kapatid, buksan po natin ang ating Bible, mga kapatid, Mark 12:41-44. Ito po sabi, mga kapatid, ito na naman po. And Jesus sat over against the treasury and beheld how the people cast money into the treasury. And many that were rich cast much. Yung mga may pera, malaki ang kanilang binigay ng mga handog. And there came a certain poor widow. Isa pong babaeng bao na mahirap. And sabi po rito, and she threw 2 mites or 2 small coins which make a farthing. Barya lang po ito, wala masyadong halaga. And he called him his disciples and said unto them, Verily I say unto you, that the poor widow hath cast more than they which have cast into the treasury. For all they did cast of them abundance, but she of her want did cast all that she had. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Ang sabi ng Panginoon, tingnan nyo mga alagad ko, itong bao, itong babae na nagbigay, siya ang pinakamalaking pagbibigay sa aking treasury. Ang sabi na mga kapatid ng mga alagad, paano nangyari? Kasi yung mga nagbigay na malaki, sobra lang po nila yun. Sobra na mayayaman. Itong babae, mga kapatid, binigay kahit maliit lang, buong buhay niya. Everything that she had, she gave to the Lord. Alam niyo mga kapatid, iba ang Panginoon. Sa iba, malaki na yun. Pero hindi. Sa Panginoon, kahit barya yan, lahat na binigay. Kaya para sa Panginoong Jesus, matindi ang pagbibigay
ng babaeng bao. So, paano natin gagawing equation yan? Una, yung bao, nagpunta sa templo, nagbigay ng 2 mites ang tawag po nun. Hindi po siya masyadong mamahalin o mataas ang halaga. Pero, ibinigay na naman sa Panginoon. Ang naging resulta nito, mga kapatid, 2,000 taon ng inspirasyon para sa ating lahat. Para turuan tayo na kung wala ka man maibigay sa Lord o meron, magbigay ka pa rin. Kasi pag yan umabot sa kamay ng Lord, nagkakaroon ng kapangyarihan. Nagkakaroon ng magandang resulta. Kingdom mathematics. Oh, hallelujah, praise God. How many million of times has the widow's gift been multiplied in 2,000 years? Ang tagal na po ito nangyari. Pero ang mga tao, nagiging inspirado, nahahamon po sila. Ito binigay niya kalahat. Tayo, nagbibigay tayo sa sobra lang natin, pagka may sobra. At doon pa nga mga kapatid, sa marami na pwedeng ibigay, lalo pa nilang tinatago. Ang tawag, hoarding. Diba? Pero mga kapatid, makitain mo ito mga kapatid na challenge mga kapatid. And Christians throughout generations have given more. Sila po'y nahamon at nakapagbigay ng mas malaki sa kakaharian ng ating Panginoon at gawain ng Lord dahil sa maganda niyang ehemplo. Because of her good example. This may be the greatest story of multiplication in all of Scripture. Marahil ito na po mga kapatid kung ating pag-aaralan nung una pang panahon hanggang sa panahon natin ay patuloy na nagiging inspirasyon sa tao na tinitingnan ang baong ito sa kanyang pagbibigay sa Panginoon, maliit, pero sa kaharian ng Diyos napakalaki, na gamit ng Diyos para tayo lahat hamunin, at hanggang ngayon, as I speak, nagiging inspirasyon at hamon sa lahat sa atin. We can give to the Lord through His kingdom mathematics so we can all serve the Lord. Because God can multiply that small thing that we put in the hands of God for His purpose. A hand clap of praise once again to the Lord. Oh, I tell you mga kapatid, dito po mga kapatid sa unang hari 17, 9 hanggang 16, kwento po mga kapatid ni Elijah. Si Elijah mga kapatid, kataka-taka pero totoo. Siguro gusto mo sabihin, sana lahat ng tao ganyan. Yung papakainin ka ng Lord gagamit ng ibon. Yung ibon hindi yun yung pagkain. Yung ibon nagdadala ng tubig, nagdadala ng tinapay, pagkain sa tao. Kay Elijah. Nabasa niyo ba po yan? Yan po mga kapatid ginawa ng Panginoon. Pero mga kapatid, sinabihan ng Diyos itong si Elijah. Elijah, magpunta ka sa Sarephat at merong bao doon. Ayun na naman, bao. No? Widow. Mahilig ang Lord sa widow, no? Tila wala pong kakayanan. Pero sabi ng Panginoon kay Elijah, magpunta ka ron sa Sarephat at lumapit ka dito meron kang makikitang babae ron at pakakainin ka niya. Mga kapatid, yung panahon na yon, tagtuyot, taggutom. Kaya mga kapatid, habang yung babae ay nasumpungan ni Elijah na kung mahanap po ng panggatong, sinabi mga kapatid ni Elijah, iluto mo ko ng makakain. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng babae, ito na lang po ang huling pagkain pwede kong lutuin para sa aming pamilya. Sa anak ko, at kung pag-aaralan nyo yung kwentong ito, hindi lang pala siya at yung anak niya. Meron pa siyang kapamilya, 3 miyembro kasama ron. Pumasok pa mga kapatid to si Elijah. Huli na nilang pagkain yun. Kasi nga tagtuyot. Are you still listening? At mga kapatid, malungkot ang naging sagot mga kapatid, pero merong pananalig ang babae.
Kataka-taka pero totoo. Nakinig siya sa tao ng Diyos. Niluto niya yung isang pagkain na lang na para sa kanila, niluto niya pa para sa iba. Yung kanila, naging dun pa sa propeta. So, kailangan pagkasyahin nila yon. Hindi lang mga kapatid, sa kanila, kundi dun pa sa propeta. Isang beses na lang kakain. Sa susunod, mamamatay na po sila. Alam nyo, hindi lang po ibig sabihin sa panahon natin, may ganito, na kumain ka ngayon, next time, di mo na alam saan ka kukuha ng pagkain. Eto mga kapatid, kakaiba. Hindi lang isang beses talaga sila kakain. Dahil one more meal, wala na po silang makakain. Mga kapatid, mamamatay po sila sa gutom. Pero sumunod pa rin itong babae, kamangha-mangha. Siguro sa atin ganito eh. Huling pagkain na nga lang namin to, sisingit ka pa. Parang, di ba? Pero mga kapatid, kakaiba ang pananalig nitong babaeng ito. At mga kapatid, anong ginawa ng babaeng ito? Nagluto. Huling kainan na lang ito. Pero kataka-taka, nagtataka siya. Nung sumunod siya sa propeta ng Diyos, yung lalagyan niya ng huling pagkain nila, parang nanganganak. Saan kayo nakakita ng ganong lalagyan ng pagkain? Natural, pagka wala ng laman, pwede mo pa rin lagay yung karton, pero wala ng laman yan. Pero yung lalagyan ng pagkain, mga kapatid, nitong babaeng balo na sumunod sa Lord, hindi natatapos yung supply ng pwedeng iluto ng babae sa mga susunod pa nilang panahon ng pagkain. Kamangha-mangha, mga kapatid. Parang iisipin nyo, mangyayari pa ba yan sa panahon natin? Panginoon, ito pong ano ba yung tawag natin sa lalagyan ng bigas natin? Di ba? Ha? Magkaroon ka ng laman. Siyempre kumakain ka, nauubos yun eh. So, ito, kahit may trabaho ka, wala kang magagawa sa panahon na ito. 3 taon po yan. Natagutom. Buti kung, di ba? So, very extraordinary itong panahon na ito. So, Brother Solomon, pakita mo sa kanila yung ginawa nitong bao na to. What did this widow do? Sumunod siya sa salita ng Diyos sa pamagitan ng propeta. Nagbigay siya, mga kapatid, ng isang handog na cake na para dapat sa kanila, niluto niya para dun sa propeta. Pero ang kaibahan dito, ginawa niya kasama ang Diyos. Katulad ng kwento kanina, binigay yung 5 tinapay at 2 isda dun sa Panginoon. Yung ano naman, binigay yung maliit na pera niya sa malaking Diyos. Maganda naging resulta. Kasama niya ang Diyos sa kanyang ginawa. Ano po nangyari? Dapat 2 beses sila kakain. This is just approximation. Kasi ginawa na lang natin 2 beses sila kakain sa isang araw dahil yun ay araw ng tagutom. Times 6 people. Elijah, the woman, the son, and the 3 people, members of the said family. 6 sila kumakain. Tuloy-tuloy. For 365 days, mga kapatid. For 2 years. Oh my goodness. Bakit 2 years? 2 taon na lang po, mga kapatid, kasi yung unang taon lumipas na. 2 taon lang ang binilang natin dito. Ilang libong pagkain ang nagawa na nagmula lang sa isang paghandog sa kamay ng Diyos ng cake para sa propeta ng Diyos, ang pangalan Elijah.
An amazing 6,000 times again. Katulad ng ilang beses ng pagpaparami ng Diyos dun sa feeding of the 5,000, 6,000 times ang paglago at pag-multiply. Woo! Hallelujah! Praise God! Meron pong mga tao, sinasabi nila, doon ako maglalagay ng pera sa Double Dragon, yung mga stocks. Kasi, ang Double Dragon, kumpara sa ibang mga kumpanya, kahit malugi siguro, hindi magsasara. Kaya kung maglalagay ako ng pera ron, lalaki, babawi. Babalik yung pera ko na i-invest doon. Are you still listening? Yung iba naman sa Shumart, yung iba naman sa Ayala. Pero ano pa man sabihin nyo, dito ako sa Panginoon. 6,000 times ang multiplication. Mahina ang palakpak. If this approximate number are close to reality, this would be a multiplication equivalent to that, to our first story. A multiplication of 6,000 times. And amazing, kahanga-hanga rito mga kapatid, what is the most amazing? Through that God fed His prophet and He used the widow who was poor. Mahirap as anyone can be. She, her son, family were ready to starve to death after the first meal. First and last meal. And yet, miracles of miracle, mga kapatid. Hindi naubos yung kanyang mga materyales pagluto, mga kapatid. Nandun yung kanyang starch o nandun yung kanyang, hindi starch yung ginagawang tinapay. Yun, harina. Dumadami na dumadami habang the day passes because binigay niya sa Lord yung kanyang offering of one cake to the prophet of the Lord. Our God is compassionate, mga kapatid, towards the poor. Kung ikaw ay mahirap, una ka nang nasa puso ng Diyos. Kaya ayaw kanyang manatiling mahirap. Gusto niya na ikaw ay lumago. He could have fed Elijah through another way. Tama naman, di ba? Pwede naman pakainin ng Lord si Elijah sa pamamagitan ng ibang pamamaraan. Like yung una niyang ginawa, yung uwak, pinadalahan niyang tinapay, pinakain si Elijah. Yun po yung initial verses dito sa 1 Kings 17. Pero ang ginamit niya, isa pang bao na mahirap at walang pinagkakakitaan. He could have fed the 5,000 another way too. But he chose it this way. Ito ang pinili ng Panginoon. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Yung isip ng Diyos ay hindi natin maabot. At yung lalim ng kanyang wisdom, hindi natin maarok. Gusto ko magkwento mga kapatid, wala na po ito sa Bible. Pero ito po nangyari mga kapatid sa ating bishop. Ang ating pong bishop, mahilig pong mag-ampon. Yung mga cast away, yung mga stow away. Alam niyo ba yung stow away? Yung galing sa probinsya, pupunta sa Manila, walang matuluyan, kinukup-kup niya yan. Ang ating pong bishop, may pamilya po siya. Kaya kung sa gastos lang ng pagkain, renta, malaki. Nagdagdag ka pa ng mga kinukup-kup mo. Kasi yun po ang heart ng bishop natin. Ano siya? Selfless ang tawag. Kabaliktaran ng selfish. Are you listening to me? May kwento po ako sa inyo. Ito pong sister na to, na galing sa South. Hindi ko nababanggitin yung lugar. Basta yung letter Z, yung simula nung lugar na yon sa bandang South. Napadpad po siya rito sa Manila. Wala po siyang matuluyan. Kinupkup po siya ng ating bishop. At ilang taon mga kapatid, hindi ko alam, nag-aral pa yata, etc. Itong si sister na to, kinupkup.
Kasi wala na nga po matuluyan. So kinupkop, tinuruan ng salita ng Diyos, ng discipleship, etc. Sa madalit salita, sa pagkupkop ng bishop natin dito sa isang sister na to, hindi po nagtagal, graduate, nakapag-asawa po ng isang mananampalataya na miyembro po natin sa Cavite. Are you still listening? So makatwid, wala na po sa poder ni bishop dahil nung panahon na siya ay nangangailangan, nandun ang ating bishop para siya ay tulungan. Ngayon, nag-asawa na. Alam niyo mga kapatid, katakataka pero totoo, hindi naman nakakagulat. Ngayon mga kapatid, yung kanilang negosyo, yung asawa niya ay isang napakagaling na engineer. Electrical engineer, to be exact. Kaya kayo naritong electrical engineer. Una-unahan lang po. Nakakuha ng maraming proyekto. Nakuha niya, Brother Nitz, yung proyekto dun sa subway. Yung inaayawan ng ordinaryong mga electrical engineer contractor, kinukuha niya po. Kasi marunong naman siya, kaya niya lahat. Lumaki mga kapatid, pinagpala ng Diyos na pinansyal ang pamilya niya mga kapatid. At ngayon, dahil pinagpala, kapansin-pansin, nung mga ilang taon na nakaraan, nag-i-sponsor na pala po sila sa Feast of Tabernacle. Yung venue, tumutulong po sila magbayad. Pero ngayong taon, sila raw ang mag-sponsor ng lahat sa Feast of Tabernacle. Sabi ko kay Bishop, hindi ka nagkamali sa ginawa mo. Pero sa loob-loob ko, medyo ako, kasi yung mathematics ko, iba sa mathematics ng Lord eh. Nakukuha nyo? Kung siya mahilig magkupkup, na naging maganda naman ang resulta, baka magkupkup na rin tayo, kapatid. Hallelujah. Iba kasi yung mathematics ng Panginoon. Tama, naintindihan nyo sinasabi ko? Sa iba, pag nagbibigay, kabawasan. Hindi pala. Tingnan nyo yung pagbibigyan nyo. Kung ang pinagbigyan natin, Diyos, multiplication. Para ano? For us to be able to serve in His kingdom. At pag kingdom na pinag-usapan, kingdom mathematics na ang umiiral. Palakpak uli sa Panginoon. God's ways are best. Woo! Hallelujah. Mateo 25:14 hanggang 30. Ilalabas na lang ni Brother Solomon yung ating verses dito. Tungkol naman ito dun sa steward. Binigyan ng puhunan, itinago lang yung puhunan nung isa. Hindi niya to pinalago. Samantalang yung unang binagbigyan, kumita. Yung pangalawa, kumita rin. Hindi nga naman gaano kalaki kaysa nung una. Pero yung pangatlo, tinago niya yung puhunan na binigay ng amo niya. Tinago niya lang mga kapatid. At dito po makikita ninyo ang nangyari. The result mga kapatid in Matthew 25:14-30, the servant with just one talent that he did not invest in the kingdom of the Lord, akala niya may isa pang natira. Kamote. 0 po ang naging kinalabasan. Nakita niyo na ba mga kapatid? Basahin niyo na lang po sa bahay. Yan po yung kwento na kung saan binigyan ng puhunan ng amo yung mga manggagawa, sumunod yung isa ininvest niya, lumago yung kanyang puhunan na pinagkatiwala sa kanya. Pangalawa, ganun din. Pero yung pangatlo,
yung iisa na lang nga na natanggap niya, tinago niya pa. Ano nangyari? Mathematics ng tao, at least may isa ako. Hindi eh. Yung sabi ng Panginoon, yang nag-iisa na yan, na meron niyang tao na yan, na hindi niya pinalago, kukunin sa kanya at ibigay sa iba. Yung isa na akala niyang kanya na, nawala pa. Kaya nga tawag po kamote. Sige na, ano yung nangyari dun sa equation? The servant, instead of investing, putting it in the hands of God, so it might grow, that one coin, times 0, kasi hindi naman niya pinaikot eh. Ano nangyari? May 1 ba natira? 0. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. What a harsh response. God has compassion for the poor. Bakit tila itong pangatlong taong ito, hindi siya naawa yata? He was clearly the poorest. Dito sa tatlong na tao na ito na binigyan ng puhunan, ang pinakamahirap, yung iisa lang ang pinagkatiwalang pera. Could God not have shown him some mercy? Not only did the fearful servant lose what he had, but he was thrown out. Yun ang masakit. Makinig po kayo. Hindi lang po kinuha yung kung anong meron siya na wala pa sa kanya, pati siya napatalsik sa kaharian ng Panginoon. How can you enjoy the kingdom benefits if you are outside of the kingdom of the Lord? Sinong mahirap dito? Sino ang naghihikahos? Meron tayong hari. Alam ng hari yan. Hindi ka pababayaan dyan sa ganyang kalagayan. Itataas ka niya. Kung anong meron ka at inilagay mo sa kanyang kamay, pwede niya itong palakuin. Oh, hallelujah, praise God. Oh, these 4 stories, itong 4 na kwento mga kapatid na aking binigay sa inyo have important implication to all Christians. Kayo na nagtatrabaho, dati kayo'y nag-aaral pa lang, ngayon nagtatrabaho na kayo. Huwag tayo magmamalaki. Kaya tayo nakapagbibigay, hindi dahil tayo'y malakas na at magaling sa ating trabaho at matalino. Of course, ginagamit yan ng Panginoon. Pero yung talino at yung lakas na yan, galing sa Panginoon lahat yan. At sabi nga sa Deuteronomio 8:18, it is God who gives us power to acquire wealth. Saan nanggagaling ang ating mga kinikita at blessing? Sa Panginoon. Hallelujah. Yan yung gustong kunin ng Shopee. Yan ang gustong kunin ng mga yung mga kumukuha ng mga gusto lahat mag-add to cart kayo para ubusin yung kinikita nyo. Oh, huwag nyo unahin yun. Unahin natin ang kingdom ng Lord. Dahil may multiplication. Para Para yung kanyang kaligtasan umabot pa dun sa hindi pa nararating ng kanyang ebanghelyo. Purihin ang pangalan ng Panginoon. What are, mga kapatid, very fast now, implication? Ano po ang implication na ating pinag-usapan? We need to give God if He asks for it. Pag hiningi niya, ibigay natin, regardless of our circumstance. Huwag kang matutukso, sabihin mo, magbibigay ako sa susunod na panahon kapag, ay hindi ganun. Kahit anong circumstance mo, magbigay ka sa Lord, tulad ng bao. Kumpara mo sarili mo dun sa tagtuyot, taggutom, hiningan ka pa, wala ka nang pagkain sa susunod, ito na yung huli, binigay pa. Oh, praise the Lord, hallelujah. Ano nangyari? Anong gantimpala? Multiplication. 1,000 times? No. 2,000 times? No. 6,000 times multiplication. Oh, hallelujah. Second, sacrificial giving leads to multiplication.
Anong sacrifice kung sobra-sobra mo lang yan, kung tira-tira mo lang yan? Di ba minsan, uy, binigyan ako ng kapitbahay, gandang appliance, so medyo may tunog na nga lang, pero gumagana pa naman, okay naman. Kasi basura na sa kanya. Clutter na yun sa kanya magandang bahay. Tinapo na lang sa'yo. At ikaw naman masayang-masaya ka. Hindi ganon ang pagbibigay sa kingdom ng Lord. Kaya kahit maliit yon, ang Diyos, grabe ang pagpapahalaga. Sa 2 binigay lang na barya nung bao. Pero sa mga alagad, medyo para sa kanila, Panginoon, bakit mo papag-aksaya ng panahon yan? Wala naman masyadong halaga yung binigay niya. See? Yung bao, nakapagbigay kahit yun na yung buong pera niya, binigay pa. Ganon niya. Nire-respeto ang Diyos. Wala siyang pakialam kung may kakainin pa siya mamaya. Basta ito, Panginoon, handog ko para sa iyo. Yung sacrifice niya, ang tindi. Kaya ang Diyos, mabilis lang, pinarami yung kakaunti. Dahil pinarami na yung kakaunti, maraming-marami na rin po ang kinalabasan. Okay. Kala ko hindi nyo narinig Ikatatlo, the greater the sacrifice, the greater the increase. The greater the sacrifice, the greater the increase. So kung nagbibigay ka ng sobra mo, wala. Pero yung sakripisyo mo matindi. Panginoon, para sa staycation namin ito. Sacrifice. Para magawa ng bubungan yung church na nasalanta. Panginoon, para sa lugar na nalinindol, ito. Mag-staycation kami, pero hindi, ito bibigay namin. Maganda yung multiplication nun. Because it is a sacrificial giving. And last lesson, mga kapatid, perhaps the hardest, pinakamahirap na leksyon. If we do not invest what God has entrusted to us, we not only lose it, but risk being thrown out of the master's household. Narinig niyo ako, mga kapatid? Is this hard preaching? Matindi ba? Ina-apply lang po natin yung sinabi kanina, na kung hindi natin palalaguin yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, baka pati tayo mawala pa sa kaharian niya. And we cannot afford that, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Woo! Many Christians look at themselves and say, I cannot do anything. Hindi ko magagawa yan. Wala akong karisma. Hindi ako makaawit sa Lord. Pero ang ingay-ingay, pagka may birthday yung kapitbahay, siya yung umuuna dun sa karaoke. Pagdating sa church, namamalat ako. Maraming alibay. I don't have charisma. I'm not a leader. I cannot preach. I cannot share. I do not have enough knowledge. I do not have anything to share the needy. Remember Moses. Ganyan-ganyan si Moses, mga kapatid, in closing. Ganyan-ganyan ang problema ni Moses. Ang sabi ng Panginoon, Moses, I want you to go to Pharaoh and to lead my people out of Egypt into the land that I promised their forefathers. Moses, inuutusan kita. Bumalik ka sa Egypt at gagamitin kita upang makawala mula sa pagkakaalipin ang bansa Israel palabas ng Egypt. Panginoon, di mo naintindihan. Huwag ako. May kaso ako sa Egypt, nakapatay po ako, Panginoon. 40 years ako nagtago, tapos babalik ako doon. Huwag po, Panginoon. Huwag po.
Ang pag-usap ng pagsabi ng Lord, hindi po anghel. Nagsalita siya sa isang burning bush. Kaya kung yung pagpapakita ng ating Diyos, hindi lang po tatlo na Espiritu Santo, Anak o Ama, hindi. Meron siyang mga pagpapakita na bilang anghel, yung nakipag-wrestling kay Jacob. Nagpakita siya ngayon na parang burning bush. Kinausap niya si Moses, pero nakita ni Moses kahinaan niya. Hindi niya kaya, sabi niya. At anto pa, sabi niya mga kapatid, God answered, but Moses, I will be with you. Huwag kang matakot, sasamahan kita. Alam niyo mga kapatid, para sa inyong nakaupo rito, pag narinig niyo yung salita na yon, go! Go na tayo. Kasi yun yung, yun yung kingdom mathematics eh. Marami kang milyon, walang Diyos, zero yan. Meron kang konti, may Diyos ka, pwedeng umabot sa milyon yan because God will what? Multiply it. Kaya, go! Let's go, mga kapatid! Wala. Go tayo! Pag sinabi ng Diyos, I am with you, let's go and do it. Let's give our time to the Lord. Let's give our treasure to the Lord. Let's give our talent. Kaya mga kapatid, sana lahat po kayo makapunta sa fasting natin. Sa fasting ko, ilalahad sa inyo yung binukkas ng Lord sa aking puso na gagawin natin for this year. Malinaw na malinaw. This is on top of what we plan. Kasi kailangan nagpaplano ka pa rin eh. Pero kung may sinabi ang Diyos na plano na isasapaw niya dun sa plano ng tao, susunod tayo. Kasi hindi tayo ang sinusunod dito. Tayo ang tagasunod ng Panginoon. Anong sabihin niya? Gagawin natin. Ilalahad ko sa inyo sa fasting. Mamaya sa ating Sunday School, ilalahad ko sa inyo ang 80 reason why we should fast. Nako, Pastor, 80. Di hanggang alauna na tayo matatapos. No, out of the 80, 5 lang po ang share ko sa inyo. Okay? Huwag po kayong mag-alala. Palakpak sa Panginoon. Kailangan po sa mga bago magpa-fasting, kailangan you have to hear the orientation. Kasi baka pa-fasting kayo, hindi po kayo handa, mapasama pa po. Kailangan pumasok kayo sa orientation. Pero prayer and fasting, that's what Christianity is all about. That's where power is all about. Amen? Ang sabi nga mga kapatid, the question is not, wala bang power ang Diyos? Ang question, gaano ka kalapit sa power source? Pangalawa, gaano kalakas yung liwanag mo? Dahil ikaw nga ay may power na mula sa power source. Palakpak sa Panginoon. So, mga bago pa yung paksa, mga kapatid, let me finish the message. Eto na. Ayun. Tinanong na ng Lord, Moses, ano yung nasa kamay mo? Tungkod, Panginoon, stick. Itapon mo yan. Puh. Naging ahas. Naging ahas yung tungkod. At ang sabi ng Lord kay Moses, pulutin mo uli. Sige nga, kung ikaw si Moses, pupulutin mo ba agad? Panginoon, ahas. Pero dahil sinabi ng Diyos, sinunod ni Moses. Nung pinulot niya yung tungkod na tinapon niya, naging ahas, at pinulot niya ngayon, yung ahas naging tungkod muli. Yung tungkod, stick lang po yun. Pero nag-iba, nung sumunod si Moses, nung sinabi niya, ano yung nasa kamay mo, at yung nasa kamay niya is stick, itapon mo, at sumunod siya,
nag-ibang anyo na yung stick. Na ordinaryo stick lang, na pamalo ng mga hayop, mga kapatid, na kakain doon sa mga baka at mga tupa. Itong stick na to ginagamit pang bugaw, pagpalayas ng mga hayop na mga masasama. Laban doon sa iyong inaalaga ang mga hayop. Pero mga kapatid, ano nangyari? Mula noon, itong stick na to, nung kanyang binigay sa Lord at kanyang nabalik sa kanyang kamay, ginamit ni Moses para hatiin ang pulang dagat. Ginamit niya rin ito, mahimala, yung bato, mga kapatid, pinalo niya, lumabas ang tubig dahil ang Israelita, mga kapatid, nauuhaw na, mamamatay na sa uhaw. Nagkaroon ng tubig mula sa bato. Anong ginamit? Tungkod ni Moses na ibinigay niya sa Lord. Nagkaroon ng kapangyarihan galing sa Panginoon. Church, let me end this message by saying, it was only a stick until God used it. Baka para sa ating isip, itong bagay na to, wala ito. Naghihirap nga kami. Pero nung binigay sa Panginoon, yung stick, naging kasangkapan para gumawa ng mga gawain para sa kaharian ng Panginoon. Natural, kung ikay naglilingkod sa Lord, bahala ang Diyos sa iyo. Hindi kanya gugutumin. Hindi kanya pababayaan. Sagot tayo ng hari sa kanyang kaharian. At ang hari natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. The King of Kings, the Lord of Lords. What is that in your hand? Ibigay mo. Gawin mo lahat. Yung oras, yung panahon, yung kayamanan mo, yung katalinuhan mo, kasama ang Diyos. Multiplication will happen. At ito po sabi, mga kapatid, in closing, God was saying to Moses in closing, Moses, give me whatever you have in your hand. I will take it, use it to extend my kingdom. Gagamitin ng Diyos ang church na to. Gagamitin. But we have to let Him use us by offering our time, our treasure, our talent for His kingdom.